Si Judas Iscariote ba ay napatawad, naligtas? Malinaw na ipinahiwatig ng Biblia na si Judas ay hindi naligtas. Si Jesus mismo ang nagsabi tungkol kay Judas. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Mateo 26:24. Narito ang isang malinaw na larawan ng soberanya ng Diyos at ang kalooban ng tao na nagtutulungan. Ang Diyos mula sa mga nakalipas na panahon ay nagpasiya na si Kristo ay pagkakanulo ni Judas. Mamamatay sa krus para sa ating mga kasalanan at mabubuhay na maguli. Ito ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya na ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Walang makakapigil sa plano ng Diyos na maglaan ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang katotohanan na ang lahat ng ito ay itinakda ng una ay hindi nagpapawalan sala kay Judas o nagpapawalan sala sa kanya sa parusang dadanasin niya para sa kanyang bahagi sa istorya. Si Judas ay gumawa ng kanyang sarili mga pagpili at sila ang pinagmulan ng kanyang sariling kapahamakan. Ngunit ang mga pagpipilian ay ganap na akma sa pinakamataas na plano ng Diyos. Kinokontrol ng Diyos hindi lamang ang mabuti, kundi pati na rin ang kasamaan ng tao upang maisakatuparan ang kanyang sariling mga layunin. Dito makikita natin na hinahatulan ni Jesus si Judas. Ngunit kung isasaalang-alang na naglakbay si Judas kasama ni Jesus ng halos 3 taon, alam natin binigyan din niya si Judas ng sapat na pagkakataon para sa kaligtasan at pagsisisi. Kahit na pagkatapos ng kanyang kakilakalabot na gawa, maaaring lumuhod si Judas para humingi ng kapatawaran sa Diyos. Pero hindi niya ginawa. Maaaring nakadama siya ng ilang pagsisisi na dulot ng takot na naging dahilan upang ibalik niya ang pera sa mga Pariseyo. Ngunit hindi siya kailanman nagsisi, mas pinili sa halip na magpakamatay. Mateo 27:5-8. Sa Juan 17:12, nanalangin si Jesus tungkol sa kanyang mga disipulo. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Pero minsan, naniwala si Judas na si Jesus ay isang propeta, o posibleng naniniwala pa nga na siya ang Mesayas. Isinugo ni Jesus ang mga disipulo upang ipahayag ang ebanghelyo at gumawa ng mga himala. Lucas 9:1-6. Si Judas ay kasama sa grupong ito. Si Judas ay may pananampalataya, ngunit hindi ito isang tunay na pananampalatayang nagliligtas. Si Judas ay hindi kailanman naligtas, ngunit sa isang panahon siya ay isang tagasunod ni Kristo.